Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 malinaw na palatandaan na nagpapahiwatig na tayo ay nasa dulo na ng mga huling panahon. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ito ay hindi isang teorya ng konspirasyon, kundi mga konkretong katotohanan. Sa katunayan, ito ay isang maling pagkaunawa sa maaring gamitin ng mga kritiko upang ilugmok ang tiwala ng mga tao dahil sa pagkalat ng hindi totoo na balita at impormasyon na kumakalat at nagbibigay ito ng kawalan ng tiwala. Nakikita ko ang ilang mga tao na nagkukomento sa mga video na ito na tila baga hindi ito totoo, ngunit nagtataka ako dahil noong 2020 sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ay patuloy pa rin ako naniniwala na hindi na nagiging mabuti ang ating mundo, na ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Naniniwala akong tayo ang henerasyon sa huling kapanahunan kahit hindi natin alam ang petsa, ngunit ang lahat ay nagpapahiwatig na malapit na tayo sa punto ng katapusan ng mundo. Ito ay hindi lamang dahil sa muling pagbango ng Israel noong 1948 na siyang batayan ng maraming mga propesiya tungkol sa dulo ng panahon, kundi pati na rin dahil sa iba pang mga palatandaan na ating babanggitin. Ang unang mahalagang palatandaan ay ang muling pagbago ng Israel. Yamang maraming mga propesiya ang nagdidepende sa isang maayos na Israel. Ang pangalawang malapit na palatandaan ay may kinalaman sa pagtayo ng templo sa Jerusalem, na ito ang paniniwala ng mga Hudyo na ito rin ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ito ay isang mahalagang paksa sa doktrina na nag-aaral sa kawakasan ng ating mundo. Mayroong isang institusyon na kilala bilang Temple Institute na matatagpuan sa Jerusalem na naghahandang magpatayo ng ikatlong templo daw, at sila ay naniniwala na ito ay malapit na mangyari, at sa paniniwalang darating ang Mesiya na ito raw ay kumakausap na sa pinakahead na rabay ng mga Hudyo. Ngunit sasabihin ko sa iyo na ang ikatlong templo ay matagal nang nagawa at ito ay wala sa lupa kundi ito ay nasa langit na bayan, at ang punong pari doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na ito rin ang binabanggit sa libro ng Hebreo. Bukod pa dito, isang punto na dapat tandaan ay ang pagkakaroon ng pangangailangan para sa isang kasunduan sa kapayapaan para sa pagpapatayo daw ng templo sa Jerusalem. Naniniwala ang mga Hudyo na ito ay naayon sa paniniwala na ang pagtatayo ng ikatlong templo ay mangangailangan ng isang kasunduan sa kapayapaan na magbibilang sa Israel at sa mga kalapit na bansa nito sa rehiyon na nag-aambag sa kaligiran ng kaligtasan at pagpupuno ng mga propesiya tungkol sa kapayapaan at seguridad sa mga huling araw. Ang ikatlong palatandaan na magbabago ng lahat ay ang malawakang pag-reset ng ekonomiya. Gusto nilang bumuo ng mundo para sa isang mabuting sistema kasama ng ekonomiya at kalikasan. Nais nilang lumikha ng isang matatag na sistema, ngunit ito ay nagbibigay sa kanila ng labis na kapangyarihan sa populasyon na ipinanganak sa bagong sistemang ito. Ang ideya ay magsimula muli mula sa simula, ngunit ito ay nagdudulot ng agam-agam tungkol sa sino ang makokontrol sa bagong mundo na ito. Tandaan natin na ang aklat ng paghahayag ay isang pinagmumulan ng pag-asa sa mga madilim na panahon. Nagbibigay ng gabay sa mga nagnanais na maabangan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kahit hindi natin alam kung anong petsa nito, maaari nating makilala ang palatandaan na tayo ay nasa huling mga kapanahon na at malapit na ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus at ang pagtatatag ng bagong Jerusalem. Ang mga natiling matatag kay Kristo ay harapin ang mga tukso, ngunit kung sila ay magtatagumpay, maghahari sila na kasama ang ating Panginoong Diyos magpakailanman. Patuloy nating talakayin ang mga palatandaan sa mga huling araw sa mga susunod na mga video. Atin itong tingnan sa hinaharap. Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaibigan, ang plano ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang dito sa lupa, kundi ang plano niya ay higit pa, dahil ito ay magpakailanman. Nahawa-panghawakan natin ang plano ng ating Panginoong Diyos at magtiwala tayo sa Kanya. Magpasakop tayo sa Kanyang mga kagustuhan at hilingin na mamuhay ang ating Panginoong Kristo sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin.
Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa dakilan ninyong pangako na alam po ninyo ang plano para sa bawat isa. At ito ang plano ng panghabang buhay na kaligayahan. Nawa po, Panginoon, ay makamtan namin ito. At nawa po'y hinihiling po namin na magsimula ito sa pagtira ng aming Panginoon Jesus sa aming mga puso ngayon. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.